interview muna ako dito. Sino ba yung mga hindi ko napuntahan dito? O, kamusta kayo? Ang ganda diba ng ating mga programa ng ating migrant workers? O, hello po. Mga kababayan! Iwagay-way ang mga flags! Ang Tigre ng Norte! Ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang ating unang ginang, Luis Araneta Marcos. Mag-ingay mga kababayan! BBM! BBM! Sama-sama nating salubungin ng isang malakas na sigawan! Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay bilang isang nagkakaisang bayan, awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo po tayong lahat upang maghatid ng kanyang pambungad na mensahe ang ating ambassador para sa Czech Republic, Ambassador Eduardo Meñez. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Dobre večer. Dear Mr. President and Madam First Lady, on behalf of the Philippine Embassy and of course of the Filipino community, welcome, vitami vas, at mabuhay sa inyong matagumpay na pagdalo sa Czechia. Kami po ay lubos na nagagalak sa kaunting panahon na makakasama namin kayo at ang ating official delegation. Mr. President, the incontrovertible proof of the admiration and sincerity of this crowd is not only seen by the fact that you received 75% of the votes cast in the last election, but also in the fact
related to your statement about the distance between the Philippines and Czechia as being inconsequential due to shared values and aspirations. This applies to this crowd who has shared aspirations for a bagong Pilipinas. We have in the audience people from all over Czechia and the EU and even beyond. Further proof that your vision for our country is shared by Filipinos all over the world. I would like to acknowledge, of course, the the groups in the crowd who comprise this very lively group who were partying and dancing just before you came. Let me begin with Czechia. I think I saw friends who are from Brno. Please stand up and shout. Brno. Meron bang mga taga Ostrava or Ostrava? Okay. Kadan and Keb. Karlovy Vary. Usti nad Labem. And as I said, sir, so strong is your appeal that even Filipino communities from other parts of the EU are here tonight. We have a delegation from Spain, from Poland. O sige, palakasan kayo ng kwan, ha? Austria, I know Mr. Gallagher of Mega World, Europe. The Netherlands, I know at least one from the Netherlands, France. And believe it or not, Mr. President, Madam First Lady, even from the United States. Italy. So this is proof positive, sir, that the messages of our government and your governance have resonated throughout the world. And because Europe is a contiguous landmass where borders no longer exist between the Schengen countries, although we do have some border checks every once in a while, so mag-ingat ho kayo. Lagi yung dalhin yung mga passport ninyo. I would like to characterize this gathering as probably the most, small but sincere. Because as you know, the Filipino community in the Netherlands is only at the present point around 7,500. But as late as 2017, there were only 1,300. It is because of the labor employment system of the Czech Republic that the numbers have grown. And so 2018, there was only 1,000 Filipinos a year. 2023, 2,500. This year, the number will rise to 10,300 a year. And I know that the President has mentioned this before. This is because everyone appreciates the work that Filipinos do. Masipag tayo, madasalin tayo, and of course, we are all very patriotic. And I've been to many posts before, sir, and the Filipino community composition in each country is different. In other countries in Europe, there are already third-generation Filipinos, and their numbers are in the tens of thousands, even hundreds of thousands, like in Italy or in the UK. In the Czech Republic, we have a unique, history, because as I explained, the numbers have not grown so much during the first 20 years of relations. Well, we established an embassy in 1997, and up to 2017, only 1,300. But we have grown exponentially. So the Filipino community in the Czech Republic is young. And for the most part, 90% are really our overseas Filipino workers. And we are at a stage in the development of Filipino communities
kung maliit lang ho ang komunidad natin, medyo mas malakas ang feeling natin ng homesickness. Pag may narinig tayong nag-uusap ng Filipino, o kabayan, kumusta ka dyan? And so, when we are a small community, we feel more strongly the link to the motherland. And it is the embassy's vision that we will be able to help mold the Filipino community in a way that we avoid all the problems that all the older Filipino communities around the world have had. And it is my pledge to you, Mr. President, that with the labor consultation mechanism that we signed in your presence, we will work with the Czech government in order to look at the data for all these newly arrived and newly incoming Filipinos, and we will talk to all the sectors involved so that we will be able to look at the trends and act on problems before they arise. And the Philippine Embassy will always be your partner, and of course, you can always approach me. We are a small team, sir, of 9 in the embassy and 3 in the Department of Migrant Workers Office. And we hope to grow with the community as well. So, I forgot to acknowledge, we have, of course, also students. Please, raise your voices, because this is another area where we hope to have more Filipino students. And of course, we have the religious. I see the 4 nuns who work for the Papal Nuncio, sir. But in any case, thank you very much, Mr. President and Madam First Lady, for really coming to the Czech Republic. And as you said, it looks like we accomplished more than we were expecting. So maraming salamat po, and enjoy the rest of the night. Thank you. Maraming salamat po, Ambassador Eduardo Martin R. Meñez. Sa puntong ito, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, ang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas, Secretary Enrique Manalo. Mga kababayan, karangalan kong ipakilala ang Pangulo ng Pilipinas, Kapitang Pitagang Ferdinand R. Marcos Jr. Ako, thank you po. Maraming salamat. Magsiupo muna tayo at dahil baka ganahan ako at medyo ilang oras itong speech ko na gagawin. Papasalamat ako kay ating kalihim ng Department of Foreign Affairs na si Secretary Ricky Manalo sa kanyang pagpakilala sa akin. Nais kong ipakilala sa inyo yung mga nakaupo dito sa stage na kasama naging formal delegation ng itong visit namin dito sa Czech. Nauna ang Germany, napunta muna kami sa Berlin. Tapos tumuloy na kami rito sa Prague para, yun na nga, makipag-usap at makipagbisita para naman, baka sakali, meron tayong makuha dito na makakatulong dun sa amin. Kaya papakilala ko po sa inyo ang ating Senate President, Mig Subiri. Nasa tabi, nandito na kasama rin natin ang Speaker ng House of Representatives natin, Speaker Martin Romualdez. At
dahil nakilala nyo na ang ating ambassador, nakilala nyo na si Secretary Ricky Manalo, papakilala ko, kasama rin namin ang isang cabinet secretary pa, the Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Na meron po kaya po siya kasama rito dahil alam nyo po priority natin sa Pilipinas ang ayusin natin ang agrikultura dahil naramdaman natin nung pandemya na kung gaano kalaki ang problema, hindi natin maasahan na basta import lang tayo ng import ng lahat ng mga kailangan natin. At nung natigil ang pagbiyahe, nahirapan tayo sa atin. Kaya ngayon, ginagawa namin ang lahat. Kaya sinama ko si Secretary Kiko, sinama ko siya para... kanina, buong araw, nasa bakahan siya. Hindi ba? Dairy farm at saka cattle farm. Tinitignan niya kung ano yung pwede para dito sa... baka yung mga teknolohiya na pwedeng dalhin dito pwedeng dalhin sa Pilipinas. At nandito naman, alam niyo po, ang pinakabago na departamento sa kabinete at sa executive department ay ang Department of Migrant Workers. At yan po ay para sa inyo. Dahil ito ay bilang pagkakakilala at sa halaga ng ating mga OFW. At alam nyo naman po, ay talaga naman, kung hindi po sa inyo, ay maraming beses na siguro baka lumubog sa Pilipinas, pero kayo ay nandiyan pa rin at hindi nyo kami ramdam namin na naiiwan sa Pilipinas, ramdam namin ang sakripisyong ginagawa ninyo, ramdam namin ang tuluyang pagmamahal ninyo sa bansa. Kaya gumawa po tayo ng Department of Migrant Workers at ang representative po ngayon ay si Undersecretary Cacta. At siguro kumpletuhin ko na ang pagpakilala at papakilala ko po ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Para kayo high school talaga po. Talaga Pinoy, no? Masyadong romantic. Di ba? Kaya gustong-gusto tayo ng mga mga kaibigan natin na mga foreigner. Lahat ng ating kasama sa I'm sorry. Nakatago ka kasi I didn't see you. Andito rin po ang kalihim ng Department of Trade and Industry. Ito po si Secretary Fred Pascual. Siya ang pagka meron po proposal na ibinibigay sa atin ng mga korporasyon, ng ibang gobyerno na nais nilang gawin sa Pilipinas, ay siyang nag-aayos niyan dahil trade and industry nga. So, nasa kanya lahat yung mga yan. Meron din tayong distinguished guest. Nandito rin tayo. May kasabay tayong 2 governor dito. Kasama yata ni Secretary Kiko na tumingin sa mga baka. Andan po si Governor Rodito Albano ng Isabela po. At ang Governor po ng Tarlac, Governor Susan Yap. Kasama pa nila dito si Mayor Uy, yung mayor niya, isa sa mayor niya sa Isabela. At magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat sa napakainit niyong pagsalubog sa amin. Maraming salamat sa yung mga nalayo na kahit malayo ay pumilit na makarating dito ngayong gabi at tayo ay makasama. Mabuti naman at nakarating kayo ay para magkaroon naman ng konting saya at maramdaman ninyo ulit ninyo, yung parang tayo nasa Pilipinas. Ito po ang ating mga opisyal na sinasama natin, kasama sa ating pamahalaan, sila ay tumutulong at ginagawa ang lahat ng pangangailangan ng ating mga ginagawa.
dahil maraming pagbabago po. Maraming pagbabagong nangyari mula nung COVID. Iba na ang mundo. Nag-iba talaga yung mundo. Kaya naman ako siguro nababalitaan ninyo, ay ikot at pumupunta kung saan-saan para sasabihin, may kailangan magtulungan tayo. Kaya't napadpad kami na nga sa Berlin, saan-saan na kami napunta, at nandito kami ngayon sa Czech Republic. Kasama rin sa aking delegasyon ng mga miyembro ng pribadong sektor na nandito para batiin kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng oras sa ating pagtitipon. Marahil ang karamihan po sa inyo ay lumiban pa sa inyong mga trabaho upang makadalo. Hindi bale, kilalang-kilala ang Pinoy, babawi sa overtime yan. Marahil ay mayroon din pong dumayo at tumuwid mula sa ibang bahagi ng Europa para sa ating pagtitipon ngayon. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa amin. Hindi ko po malilimutan ang araw na ito, ang gabing ito na nakasama ko kayong lahat. Ang pangunahing pakay ng aking pagbisita sa Europa at itong bisita na ito ay magpalago ng pakikitungo ng Pilipinas sa mga bansang Germany at Czech Republic at mapalawig ang ating kooperasyon sa iba't ibang aspeto. My dear countrymen, the Philippines wants to expand our frontiers and our opportunities, including and as far as the center of Europe. This is the reason we have traveled a great distance from Manila to learn about this country, to meet its government, its people, and get to know the wonderful Filipino community. Minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. Pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo, maitaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino dito sa Czech Republic. Ayon sa mga layuning ito, nakipagkita ako sa mga leader ng Czech Republic, kina President Petr Pavel, Prime Minister Petr Fiala, at sa mga punong lupon ng kanilang mga mambabatas. Senate President Milos Vystrčil at Speaker of the Chamber of Deputies, pa yung katumbas ng Speaker of the House natin, Speaker of the Chamber of Deputies, Markéta Pekarová-Adamová. Ang aking pagbisita sa Czech Republic ay isa ring pagkakataon para makapag-akit ng mas maraming trade at investment dito para sa atin, para sa bayan natin, para sa Pilipinas. Maliit pa lamang ang komersyo natin sa bansang ito, ngunit naniniwala akong napakalaki ang potensyal nito. At marami po kaming nakita na talagang pwedeng makipag-partner dito sa Czech Republic dahil dati, ang iniisip natin, yung Europe, malayo sa Pilipinas yan, hindi natin masyadong pinapansin. Nasa Europe yan, hindi talaga kailangan. Ngayon, iba na may teknolohiya na. Ang teknolohiya, parang baliwala na yung malayo. At iba na yung mundo. Talaga naman, lahat ng tao, tatrabaho kung saan-saan. Pero nangunguna siguro dyan mga Pilipino. Pero ganun na rin talaga. Siguro gumaya na sa atin yung mga ibang bansa. At naghahanap ng trabaho. Dahil kagaya ng akin nasabi, hindi na yung layo, yung distansya, ay hindi na naging importante. Kaya mo pa rin magtrabaho, kaya mo pa rin paminsan-minsan umuwi. Na hindi kasing hirap kagaya ng dati. Meron din po kaming ginawa yung parang tawag namin business forum. Meron kaming business forum na ginawa kaninang umaga. Kasama ko ang isang Philippine business delegation mula sa Electronic Manufacturing Services. Ito po yung gumagawa ng silicon chip dahil marami po tayong ine-export silicon chip. Isa tayo sa pinakamalaking gumagawa ng silicon chip. Kaya kasama ko sila. At saka yung IT Business Process Management. Ito po yung call center.
Sa iba-iba, mga iba pang klaseng call center. Pero binabago, maraming pagbabago. Kaya tinignan namin dito kung ano yung pwedeng dalhin doon sa Pilipinas. Hangad ko na marami tayong mahihikayat na mga negosyo at negosyante at kumpanya ng Czech Republic na magpundar ng planta sa Pilipinas o magtayo sa Pilipinas ng kanilang maintenance and repair operations hub. Yung po yung para sa mga eroplano. Medyo sumisikat tayo diyan sa ganyang klaseng trabaho na tayo dinadala sa Maynila ngayon. Gusto nilang mag-expand hanggang doon sa Clark at gagawin nila, ginagawa nila yung mga makina, pag-maintain, pag-repair, bukang magaling pala ang Pilipino dyan. Kaya kahit saan ka po ng mga airport ko minsan, pag naglalanding kami, makikita mo, ang daming Pinoy na nagtatrabaho dun sa aeroplano. Kaya yun ay sisubukan natin paramihin pa. Pinaalam ko rin sa kanila ang ating interest na palaguin ang ating kooperasyon sa agrikultura, sa enerhiya, edukasyon, climate change and sustainability, transportasyon, pati sa kaalaman ng teknolohiyang paghimpapawid at pangkalawakan. Dahil magaling ang Czech Republic tungkol dyan. Pinagmalaki ko ang Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa turismo. Hangad natin na mas marami pang turista mula sa Czech Republic ang makabisita sa Pilipinas upang makita naman nila ang napakagandang mga isla sa ating bansa at maranasan naman nila ang mainit na pagtatanggap ng mga Pilipino sa ating mga bisita. Sana po ay hiyakatin ninyo ang inyong mga kaibigan Czech para bumisita naman sila ng Pilipinas. Meron nga kaming sinimula na programa. Kapag magbalik-bayan kayo, pag uuwi kayo at bibisita kayo, Pasko, may kasal o kung ano man, may graduation, basta't may event, magsama kayo ng tiga rito para makita nila na napakasaya sa Pilipinas at maikwento nila sa mga kaibigan nila. Dahil alam naman natin, madaling ipagmalaki ang Pilipinas eh. Napakadaling, napakaganda ng Pilipinas at ibang klase ang Pinoy. Kaya hindi tayo, kahit ano pang mangyari, hindi tayo mapapahiya. Kaya dalhin ninyo sila para maparami ang pupunta sa atin at dadami at magiging mas aktibo ang ating tourism sector. At nalaman ko mula sa mga leader ng bansang ito na tunay na hinahangaan at pinaghahalagahan ng Czech Republic ang ating mga OFW at sa inyong talento at talino sa iba't ibang larangan. Dahil andito'y nais pang mag-imbita ng Czech Republic ng mas maraming overseas Filipino workers upang punuin ang kanilang kakulangan sa kanilang manggagawa sa ibang industriya, sa manufacturing, sa transportasyon, sa agrikultura, sa healthcare. At iginiit ko sa pamahalaan ng Czech Republic ang kahalagahan ng proteksyon naman at seguridad ng ating mga OFW. Nabanggit nga ni Ambassador, dati ang tinatanggap ng Czech Republic ay 5,000 na Pilipino kada taon. Ngayon, tinaas nila ang quota natin magiging 10,300 bawat taon. At sasabihin, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ang dahilan kung bakit tinaasan nila yon. Unang-una, nangangailangan sila ng mga gawa. Ngunit, bakit inuuna lagi ang Pilipino? Inuuna lagi ang Pilipino dahil kayo na nandito na, nagpakita kayo ng inyong husay, ng inyong sipag, ng inyong galing. Kaya naman, hindi ko na ginawa ninyong madali ang trabaho namin. At pag sinasabi ko, yun ang, basta Pinoy, yun ang pinakaunang gusto namin. Yung iba, sige, pwede na rin. Pero kung pwede, Pinoy. Kaya't, totoo yan. Hindi,
kahit saan ako pumunta, hindi lamang dito sa Czech Republic, hindi lamang doon sa Germany, lahat ng puntahan ko, pati yung mga conference ng mga ASEAN, ng mga EU, mga European Union, pag nakausap ko ang mga leader, lahat sinasabi, pwede ka magpadala pa ng tao rito, sa Saudi Arabia, sa UAE, lahat, sa Dubai, lahat, ganun, pare-pareho ang naririnig ko. At kaya nga, bakit naman? Bakit kaya ganun? Dahil nga, ang ganda ng inyong performance, kinahahangaan kayo ng inyong mga kasama. At bukod pa sa paghahanga, ay napamahal na sa inyo. Dahil masyado raw mabait ang Pinoy. Sabi ko, alam ko naman yun totoo talaga yan. Pero ngayon lang natutuklasan ng buong mundo kung ano ba talaga ang kultura ng Pinoy, ang ugali ng Pinoy na napakaganda. Inimbitehan ko ang ating mga kaibigang Tseko na lalong pagtibayin ang kanilang sistema para na protektahan ang karapatan at kapakanan ng ating mga OFW at iba pang foreign workers dito sa bansa sa pamamagitan ng pagtaguyod ng formal na kasunduan sa labor. Inatasan ko ang ating Department of Migrant Workers na pagtingin sa pakikipag-usap sa kanila at sa mga kanilang katapat sa Ministry of Labor and Social Affairs upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga Filipino nationals at ating mga Filipino workers. At nais kong ipaalam sa inyo na may matagumpay na nalagdaan ang DMW at ang MPB, ang joint communique kahapon sa Prague Castle upang itaguyod ang formal na mekanismo na pagdadialog sa larangan ng paggawa. Ito ay malaking tulong sa atin, hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Czech Republic, kundi para sa ating mga kapwa Pilipino na nagnanais na makarating sa bansang ito upang makapagtrabaho. Nais kong parangalan ang ating mga kapwa Pilipino dito sa Czech Republic sa muli ninyong pagbangon mula sa pandemya. Alam kong naging isang malaking unos ito, lalo na sa mga overseas Filipinos. Hindi lamang dahil sa banta nito sa pansariling kalusugan, ngunit sa di sadyang pagkahiwalay natin sa ating mga minamahal sa buhay ng ilang taon dahil sa mga lockdown at mga limitasyon sa pagbiyahe. Mula sa pag-asang babangon tayo muli pagkatapos ng pandemya, may magandang balita ang ating ibabahagi sa inyo. Sa atin naman, ginagawa po namin lahat upang pagandahin ang ating Pilipinas. At yung ating mga kababayan na naiwan sa Pilipinas, lahat ang nag-iisip kami, binabago namin ang ekonomiya, binabago namin ang gobyerno upang tayo naman ay handa. Nagbago nga lahat kaya kailangan maghanda rin tayo, mag-adjust din tayo doon sa yung bagong ekonomiya na pagkatapos ng pandemya. May pagmamalaki ko naman that according to our latest data, our GDP grew 5.6%. At saka maganda ito because we have outpaced our other Asian neighbors like China, Vietnam, Malaysia. It's proof that the Philippine economy is getting back on its feet, again after reeling effects of the pandemic. Bilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng ating mga overseas Filipinos sa Czech Republic, sa inyong pagsusumikap, sa inyong mga trabaho, para maiangat ang estado ng inyong mga pamilya sa Pilipinas, kasama na ang buong bansa. Ako at ang ating mga kasamahan sa kabinete ay patuloy na nagpupursige na iahon ang ating bansa. Ito ang pangako ng bagong Pilipinas na aming inilunsad noong Enero. This is my commitment to provide our society with a principled and accountable and dependable governance to attain better future for all Filipinos. Pinagbubuti namin ang aming serbisyo alang-alang po sa inyo at alang-alang sa masaganang kinabukasan ng bawat isang Pilipino. At sa pagsapit ng 2025,
hangad kung matupad ang pangarap natin na maging upper middle income or high income economy. Ipinapangako ko po sa inyo na sisikapin pa natin na lalong pagandahin at palaguin ang ating ekonomiya dahil ito ay karapatan ng bawat Pilipino. At kayo, aking mga kababayan, ay nagsisilbing inspirasyon. Kayo ang inspirasyon namin na mga taga-gobyerno upang ipagpatuloy ang aming ginagawa, ang aming trabaho. Kaya po, narito sa Czech Republic para paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa kanila sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong malaking ambag sa pag-angat ng ating minamahal na bansa. Naway tayong lahat ay sama-sama kapit-bisig sa pag-unlad ng ating bansa. Mabuhay! Mabuhay ang ating mga overseas workers! Mabuhay ang bagong Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon naman po, iwagayway ang bandila at taas noong awitin, ang Ako ay Pilipino. Oras na po para sa isang selfie kasama ang ating Pangulo. Manatiling nakatayo, iwagayway ang bandila at ipakita ang ngiti ng isang nagkakaisang bayan. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso.